At eto na nga mga ka-review, marami na po ang umaangal dito sa mga investigasyon na nagaganap, no? Mula sa Kongreso papunta po sa Senado. Yan, ito pong nangyayari sa Bucor kasi puro lang daw investigasyon. Parusahan na kung sino man ang paparusahan. Sino ba dapat ang parusahan mga ka-review? Si Katapang po ba? Yung pinuno ng Bucor, yung executive, ba? Sila yung executive Or itong mga PDL na ito mga ka-review. Or si Kataroha, di ba mga ka-review? Kasi siya po yung nakalaya. So ito mga ka-review, mula po sa ating paboritong GSB TV PH, yan mga ka-review. Ito po yung title niya, no? Tanggalin si Katapang, hindi kailangang puro hearing, yan mga ka-review. Nagagalit na. Patungkol po yan ang ating bibigyan ng reaksyon mga ka-review, no? Pero bagong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. Eto na, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan ito at bigyan rin po natin ng reaction video. Eto na po. Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na ng usapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Hangal itong mga nasa kongresong nagpapapatol sa ganon. Napakasimple ng problema, tanggalin si Katapang, palinikutin kasi competent na katulad niya. Kasi may nakatakas. Anong nilang amendahan tungkol sa pagtakas? Nandiyan na yung batas na yan. Kasi ang dapat mag-iimbisa dyan, yung executive. Kung anong nangyayari dyan sa loob ng bilangguan, bakit nakakatakas sa mga yan? At yung responsible, kasuhan, ganun lang kasimple yun. Tila wala lang talaga nangyayari sa lahat ng mga puna. So yan nga po mga ka-review, sino po ba ang responsable sa pagtakas ni Katapang ay ni Kataroha? Kung sino po ba ang responsable kung bakit nakatakas si Kataroha? Yun po yung dapat na pag-usapan, di ba mga ka-review? Kung papalitan na ba itong si Katapang, pero malabo yata, Kasi po yung ating presidente hindi naman po nagsasalita patungkol rito. Malamang sa malamang itong DOJ hindi rin, di ba? Wala, hindi na nagpa-press con si Hindi na nagpa-press con si Boying Soji Boying Rimulya. Patungkol dito sa nangyayari kaya kay Katapang, no? Si Katapang nila ngayon harap ng harap sa media. Napansin niyo po ba mga ka-review? Pakiusap ng taong bayan, lalo na ng mga ordinaryong mamamayan. Dahil pipi at bingi talaga ang Pangulo, lalo na sa issue ng DOJ at Bucor. Dahil wala talaga na isang salita nagmula sa kanya sa mga issue dito, kahit pa napakarami nagsasabi na dapat magsalta man lang siya para makita ng taong bayan kung ano ang dapat gawin at ano ang... So yan mga ka-review, buti na lang at na-share natin itong video ito kasi hindi lang pala tayo ang nag-iingay na magsalita naman po kayo, Mr. President, about dito sa nangyayari sa Bucor. Diba? Kasi nakakahiya na po talaga ito sa ating bansa. Natakasan po ang isang General Katapang ng isang PDL. Diba? Paano niya sa mga nangyayari dito ay tila baliwala lang dahil lumalabas na kung ano ang sabihin ni Katapang at ni Rimulya, ayun na lang ang paniniwalaan. Kahit pa kitang-kita ng mga tao mula pa lang sa issue kay Bantag at kinasusuklaman at pinapalis na sa pwesto ang mga taong ito. Napakalaki ng epekto nito sa Pilipinas. Ang hindi pagsasalta ng Pangulo ay nakapagdudulot ng kawalan ng takot ng masasamaang loob. Nagmawa muli ng di magagandang gawain at kawalan ng peace and order sa ating bansa. Ay napakadali lang naman ang solusyon dyan sa Bucor. Sibakin si Katapang. Di na dapat nagsasayang ng hearing pa sa Senado o sa Kongreso. Dahil ang punot dulo naman dyan ay si Katapang at OJ. Sinasayang nila yung pera dyan sa hearing dito kay Kataroha kung saan na tumakas. Alright? Napakadali lang solusyonan yan kung tutuusin. Sibakin si Katapang. Dahil si Katapang ay nangako last year, nagyabang na kesyo, bilalagyan lang daw ng body camera, ang tawag dito,
pilahan ng CCTV, like yung mga phone jammer, ba? At talagang masosolve na nila yung problema dito sa bilibid na ito. So hindi na dapat nagsasayang ang gobyerno natin at ang mga senador na maaring kasabwat din ni Kuting. Kasabwat ni Ahas. Kasi nga si Ahas, si First Ahas ang pinaka-powerful. Di ba? Pinaka-powerful right now para mangamkam, pinaka-powerful para mag-utos kung ano ang gagawin, kung paano ang pangangam sa kaba ng bayan. Kaya itong mga senador na ito, na mga hunghang, okay? Lahat ng mga hunghang lang. Kung hindi ka hunghang, exempted ka dito sa usapin na ito. Pero ang punto di bisa dito palangga, imagine ninyo ha, nagsispend sila ng pagkain, paglamon dyan sa kay Kataroha na yan. Ano ba bakit nila nagkakaroon ng reenactment para makita nila kung paano tumakas, kung paano nakatakas, at paano nila magkaroon ng better implementation dyan sa bilibid and everything. So money. Diba? Ang punot dulo niyan, yung Bucor chief. Kaya ito nga nakakapagtaka dyan mga ka-review, di ba? Yung hearing ni Katapang, parang nadadivert sa budget hearing na, di ba? O, di ba? Kasi pag tinatanong si Katapang, sinasabi niya agad na, kasi po kulang kami sa budget. Di ba? Parang dinadivert ni Katapang yung issue, papunta na lang sa sa budget hearing, sa budget, di ba? Pero hindi po siya nakalusot kay Congressman Abante kasi sinabi ni Congressman Abante na kung ngayon ang hearing ng budget nyo, ni isang duling hindi ko kayo bibigyan, di ba? Dahil sa kapalpakan na ginagawa ninyo. Ang punot dulo niyan ang DOJ. Hindi man makakatakas yan. Hindi ganun-ganun makakatakas ang isang tao kung walang walang nagpatakas. Kahit sa ang kulungan. Okay? Hindi ganun-ganun makakatakas. Yan din po mga ka-review na pagduda kasi history daw di ba? Nakatakas si Kataroha. Pero di ba napaka-imposible, maximum security. Natakasan ni Kataroha. Hindi kaya, marami nagsasabi, nagko-comment mga ka-review na baka lang daw inutusan. Binigyan ng mission sa labas at di ba? Nabulilyaso lang. Pas kung walang kasabwat, lalo na dyan sa bilibid. At the fact na nakikita nyo naman sa hearing kung gaano kasyunga ito si Katapang magsasagot-sagot. Di ba? Bakit ba dapat nagkakaroon ng reenactment? Imagine mo yung press, yung nakatakas, yung notorious ba, itong taong ito. Di ba? Siya pa mismo ang, nagre-reenact. Usually, ang reenactment, napapanood nyo lang yan sa mga documentary. Diba? Kasi yung pag-reenact, pwede tumakbo, pwede mag-amok, pwede mang-agaw ng baril, diba? Kasi free siya habang nagre-reenact siya. So ito'y waste of money at gustong i-cover up ang real issue. At dito mo makikita na pulpul talaga ang ating mga senador. Diba? Kasi wala namang pagmamahal sa bahay ng mga hindot na yan. Gusto nilang ang pagtakpan. Ano ang impact dito kay Kataroha na ito? Bakit ito ay national issue? Bakit sila nakatuto kay Kataroha? Bakit hindi sila tumutok dito sa taong ito? Ulit-ulitin natin, bakit hindi sila tumutok kay Michael Mann na ang pinaharurusahan dahil sa smuggling issue na business partner nila ay pangkalahatang Pilipino? Ano bang impact dito kay Kataroha na ito? Iilang tao lang naman ang magbebenepisyo dyan sa kanyang mga reenactment na eklabush. Diba? At definitely, hindi naman talaga national issue yan yung problema niya. Ang pinakasolusyon, ligwakin si Katapang. Tapos ang kwento, palitan, then i-equip kung ano man yung... Hindi nga po mga ka-review, na parang napakahirap po sa kanila talaga na sibakin itong si Katapang. No? Napakahirap po talagang, pero sinuggest na mag-resign. Pero talagang si Katapang din, kapit to po sa pwesto, sa posisyon. Diba, sinuggest na sa kanya, sa bagay, wag nyo nang isuggest na mag-resign. Talagang sibakin nyo na yan. Gumawa kayo ng resolution na nagsasabi na matanggalin na si Katapang dyan sa Bucor. Diba? Kasi masyado na pong nakakahiya yan. Kung gusto nilang maayos ang
mga palangga, hindi makakatakas yan. So ngayon gusto nilang i-cover up, gusto nilang pagtakpan ang real issue. Tulad nitong Michael Ma. I'll talk about that kay Michael Ma kasi agriculture ang pinag-uusapan natin. Bakit niya pinigil ang hearing sa Senate nila? What si Speaker Romualdez Tambaloslos na ngayon ay umiikot na sa probinsya at nagsisimula ng mangampanya. At isukan niyo ang taong ito, si Tambaloslos. Imbes na sulbin ang problema, ang kahirapan ng taong bayan, nangangampanya na ang Jutang Ginina, ang mga karaban niya umiikot na sa mga probinsya. Imbes na ipatawag sa Congress, sa Senate, yang si Michael Ma na sangkot sa smuggling, ang pinapatawag itong Kataroha at, pademo-demo pa. Kundi ba ng mga hangal? Kundi hangal itong mga nasa kongresong nagpapapatol sa ganon. Napakasimple ng problema, tanggalin si Katapang, tatanggalin ni Kuting kasi incompetent na katulad niya. Well, sabi nga nila, friends with the same feather, di ba? Incompetent together. Katulad nila. And they fuck together. So anyway, mga palangga, so yan ang gusto nilang pagtakpan. Bakit ba ang hilig nyo talaga mag-imbestiga? Ba ano namang i-imbestigahan dyan? Alam mo, hindi ko maintindihan talaga itong mga senador. No? Unless the intention is to project themselves. Kasi may nakatakas. Anong batas na po pwede nilang amendahan tungkol sa pagtakas? Nandiyan na yung batas na yan. Kasi ang dapat mag-iimbestiga dyan yung executive. Kung anong nangyayari dyan sa loob ng bilangguan, bakit nakakatakas sa mga yan? At yung responsible, kasuhan, ganun lang kasimple yun. Why do they have to go the rigmarole of investigating again? Paulit-ulit na lang yan. Pre, patuloy lang nating ipapakita ang mga komento mula sa mga dismayadong netizen. Walang pakialam sa problema sa kanyang mga tauhan kasi kasabot siya sa tipuning gawain sa mga tambaluslos. Under disaya, budol-budol man, sayang boat ko. Talagang sayang, sinimula ni Tatay Digong. Binalik mo mga palpak, step down BBM. Failed ka, ibang-iba ka sa tatay mo. Silent but deadly. Bakit nila tatanggalin si Katapang? Ipinapakinabangan nila yan. Ni Boying. Malaki kita nila yan. Pabayayang presidente. Magaling lang magsalita. Yung mga yan, sila lahat nagbalik ng kasamaan dito sa Pilipinas. Kawawang bansa, kawawang mga inosente na damay sa mga krimen nangyayari. Hoy, gising kayo. Isang solusyon dyan, isang salita lang sana yan kung ang presidente may bayag at may isang salita. Kaso wala siya niyan, patuloy lang yan. Hanggang 5 years, namimihasa na. Kapala na lang ng mukha. Diyos na dito sa Europe yung pagripak ng drugs dyan sa presohan. Hawak sa leeg ang presidente nang nakapaligid sa kanya. Gising mga tao. Kasi nakikinig siya kay Boying, alipores na yan at utos ng asawa. Huwag pakialaman si Boying. Kaya takot alisin si Boying at si Katapang kahit mas matindi mga ginawa. Si Bantag nga na pinagbintangan lang nila na siya ang mastermind, tanggal agad. Kasi utos ng kumpare Boying, kaadik niya. Dapat magkaroon ng impeachment sa administration na ito. Tignan nyo, mga 5 taon pa. Baka lumaki pa ang sitwasyon sa Bucor. Umasa sa Marcos na yan. Sayang talagang tiwala ko. Oo nga, dapat magsalita na si President. Sabihin niya, mag-resign ka na now. Katapang, yung tipong hard command. Dapat tanggal na si Katapang. Sobrang kapal ng pagmumukha ni Katapang na ayaw mag-resign. Hoy Katapang, mag-resign ka na kung ayaw mong mga tao mismo ang mag-rally para pababain ka sa pwesto. Nakarami ka na, milyonaryo ka na, dapat makulong ka. Parang So yan mga ka-review, no? Napaka-harsh po talaga ng mga comment ng tao patungkol dito kay PBBM. Kasi hindi nga naman talaga nagsasalita patungkol dito sa mga nangyayari sa Bucor, mga ka-review. Hindi rin naman natin masisisi ang ating mga netizen, di ba, mga ka-review? Kasi talagang wala wala man lang tayong naririnig na reaksyon, di ba? Well, anyway mga ka-review, ano po ang reaction dyan? I-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong nararamdaman sa issue ito, right? Palike and share na din po ng video ito mga ka-review para mas marami pa pong mga kababayan natin sa ibang bansa ang makapanood ng makabuluhang balitang ito. Maraming salamat po.